Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Mainit na kung ano ang nararamdaman ko na mahigpit na nakakapit sa palad ko. Nang muli ay magkamalay ako. Mas lalo akong nalito dahil puting silid ang bumungad sa akin nang muli ay magmulat ang mga mata ko. Pilit na hinahata ko ang kamay ko para tanggalin ang kung ano mang nakakabit sa mukha ko. Pakiramdam ko kasi ay kakaiba ang nararamdaman ko, lalo na at hindi pa rin tuluyang nagsisink at naabsorb ng utak ko ang mga bagay na nakikita ko, maging ang mga nangyari sa akin. Napatunong tuloy ako sa sarili ko kung bakit nasa ganito akong kondisyon dahil wala akong maalala sa pangyayari para sa ganitong tagpo ang bumungad sa akin. Sa pagkakatanda ko ay nasa isang lugar ako na hindi malinaw kung saan at may narinig akong tinig ng kung sino at may sinabi sa akin na ngayon pilit na inaalala ko kung ano. "Oh my God, I'm glad you're finally awake," sabi bigla ng isang babae nang biglang nag-angat ang mukha mula sa pagkakaidlip habang nakaupo sa tabi ko na nakasalubong ang mga mata na bumaling ako dito. "Who are you? What happened to me? Why I am here?" Bigla ay sunod-sunod na tanong ko. Kita ko ang pagkagulat na bumalatay sa mukha nito na tila ba kakaiba ang sinabi ko. "You've been shot twice at kinailangan kitang operahan pero nagkaroon ka ng komplikasyon kaya naging fatal ang operasyon sa'yo. I thought you won't survive but you're a fighter, nakaligtas ka." Seryoso ang mukha na tinitigan ako ng babae na kausap ko. Meaning, siya pala ang doktor ko at naoperahan niya ako dahil nabaril ako. Saglit na nag-isip ako. Mukhang ibang eksena ang huling naalala ko kumpara sa sinabi nito. Marahil ay isang panaginip lamang ang ngayon ay natatandaan kong tagpo. Dahil ang totoo pala may bumaril sa akin kaya ako napunta dito. Napakurap ako. Tama siya. May bumaril sa akin dahil mabilis na rumagasa ang mga alaala na pumasok sa isipan ko kung saan may humarang sa daan ko pauwi nang iwanan ko ang meeting kasama ang mga business partner ko. "Can I borrow your phone? I need to call my fiancé." Seryoso na tanong ko dito. Umawang ang labi ng doktor sa tabi ko at nabitawan nito ang kamay ko na mahigpit na hawak pala nito kanina pa. "Fiancé?" Salubong ang kilay na tanong nito. "Yes." Walang imik na inabot nito ang hinihingi ko and to my worst, bago sa paningin ko ang cellphone na inabot nito. "What's this?" Tanong ko dahil hindi ko alam kung paano gamitin ang model na inabot nito. "A cellphone?" Nakatitig sa mukha ko na tanong nito. Paulit-ulit na pinaikot ko ito pero hindi ko mahanap kung saan bubuksan at paano mahanap ang keypad ng cellphone na sinasabi nito. Makinis at flat ito at walang akong idea kung paano gamitin ito, lalo at bago ito sa paningin ko. "Can you please help me? Please dial my phone number at home." Pakiusap ko dahil alam ko na nag-aalala si Rose sa akin dahil hindi agad ako nakauwi, lalo na at maraming nangyari sa akin at may banta sa buhay namin. "The number you have dialed is incorrect." Maang na nakatingin ako sa doktor na kasama ko. "Are you sure na tama ang number na tinawagan mo?" Hindi makatiis sa tanong ko. "Of course," sagot nito. Saka inulit na tawagan ang numero na sinabi ko. Imposible na invalid ang number na to dahil numero sa bahay ko iyon kung saan nakatira si Rose at fully protected ng mga tauhan na itinalaga ko dito kasama ng magiging anak ko nang ilang araw na lang ay isisilang nito. Pinakinggan ko ang naka-loudspeaker na tawag pero gaya kanina ay hindi matawagan ang number na ibinigay ko. "Call my office number please," sabi ko pa. Seryoso ang mukha na ginawa ng babaeng kasama ko
At pagkasabi ko ay agad na tinawagan ang number na binigay ko. Inabot nito sa akin ang cellphone matapos mag-ring pero hindi ko inaasahan ang maririnig ko. Hernandez Law Firm, can I help you? Mabilis na ilayo ko sa tenga ko ang cellphone at tiningnan ang number na naka-flash sa screen nito. Hindi ako maaaring magkamali. Number sa opisina ko ito, but how did it happen na ibang tao at iba na ang may-ari nito? Kunot ang noong akmang babangon ako pero natigilan ako nang mabilis na lumapit sa akin ng doktor na kasama ko. Hindi ka pwedeng basta bumangon at tumayo ng ganyan. Kailangan ng dahan-dahanin mo muna dahil kung hindi, maaaring bumuka ang sugat mo. Tumango ako pero sa hindi sinasadya ay nagtama ang mga mata namin. Tila ba may ibig sabihin iyon na hindi ko makuha kung ano. Who are you? Bigla ay naitanong ko dahil para akong hinihigop ng mga mata nito. Ellie, mahinang sagot nito. Alright, how long I been here, Doktora Ellie? Tanong ko. 5 days and a half, sagot agad nito. Tumango ako. I don't know kung paano ako nito napunta dito at nakaligtas sa mga tauhan ni Colin Madrigal na nagtangka sa buhay ko at kunin ang yaman ko. Pero nagpapasalamat ako, naligtas ako. That devil, magkikita rin kami and he better prepare himself dahil maghaharap kami sa panahong hindi niya inaasahan. Gavin, wala ka bang ibang naaalala? Tanong ni Ellie. Luminga ako pero wala akong nakitang ibang tao na narito para tawagin niya sa pangalan na kapareho ng napili namin ni Rose na ipangalan sa aming magiging anak. May naalala ka ba bago ka nagpunta dito? Hindi ko alam kung dapat na pagkatiwalaan ko siya pero sapat na sa akin na iniligtas niya ang buhay ko para sabihin dito ang huling tagpo ng naaalala ko. Dinukot ako ng mga tauhan ng kalaban ko sa negosyo. Tinangka nila akong patayin pero nabuhay ako. Maikling paliwanag ko. Sapat na ang sinabi ko para masagot ang tanong niya pero hindi ko kailangan na sabihin ang kung ano pa ang buong detalye dahil sa kalagayan ko ngayon ay wala akong dapat na pagkatiwalaan na kahit na sino sa paligid ko. What's your name? I mean, your real name kung natatandaan mo. Tanong pa nito. James Miguel Suarez. Sagot ko dahil pakiramdam ko ay may nagsasabi sa akin na sabihin dito ang buong pangalan ko. Hindi ko maintindihan pero para bang may koneksyon ako sa babaeng ito na ngayon ko lang nakita. Pero iba ang pakiramdam ko sa tuwing magtatama ang aming mga mata. Para tuloy gusto kong tanungin kung sino siya talaga at anong kaugnayan ko sa kanya. Pero hindi ko ginawa. Sapat na sa akin ang detalye na alam ko at ayaw ko pang magsalita. Kung natatandaan mo ang pangalan mo, ibig sabihin, naaalala mo rin kung sino ka talaga at nasa ng pamilya mo. I did, pero sa ngayon, kailangan ko muna na magpalakas at gumaling para humarap sa kanila. I need to know kung bakit lahat ng contact details nila ay hindi ko matawagan at iba na ang sumasagot sa landline ng opisina ko. Tumango lang si Ellie sa akin matapos marinig ang sinabi ko. Hindi ko mabasa ang laman ng isip niya, lalo pa at tahimik siya na tila pinag-aaralan ang bawat kilos at galaw ko, maging ang mga sinasabi ng kasama ng mga salitang binitawan ko. Nagpapadala ako ng soup dito. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Masyadong maraming dugo ang nawala sa katawan mo, kaya sigurado akong nanghihina ka sa mga oras na ito. Sabi pa ni Ellie. Tipid na salitang okay lang ang binitawan ko dahil tama siya. Sa dami ng dugo at sugat, dahil sa tama ng baril na meron ako sa katawan ko, ay sigurado akong kulang na lang ay maubusan ako ng dugo. Mabuti na lang at may sumagip sa akin at nadala ako sa hospital na ito. Dahil kung hindi, ay baka tuluyan na akong nawala dito sa mundo. Inikot ko ang mga mata ko sa paligid. Ibang-iba to sa ibang pribadong hospital na napupuntahan ko noon. Mukhang high-end ito at mga bago ang technology dahil halata na mga mamahalin at advance ang mga aparato na nasa loob ng silid na kinaroroonan ko.
Saglit pa ay may pumasok na nurse na naghatid ng pagkain na sinabi ng doktor na kausap ko. Hindi ko na siya nakita dahil hindi na ito bumalik matapos iwan ako dahil baka maabala na ang ibang pasyente nito. Miss, anong petsa na ngayon? Bigla ay tanong ko. Hindi ko kasi naaalalang tanungin si Doktora Ellie kanina habang kausap ko ito. December 12 po. Magalang na sagot nito matapos ayusin at ilapag ang tray ng pagkain sa isang hospital table kung saan pwede akong kumain ng nakaupo matapos na i-adjust nito ang bed na hinihigaan ko. December 12? Nagtataka na tanong ko. Imposible na 5 araw lamang akong nawala ng malay at narito sa hospital dahil July 26 nang dukutin ako ng mga tauhan ni Colin Madrigal. Paanong nangyari na from July December na ngayon? Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Doktora Ellie dahil baka magkamali siya nang sabihin nito na 5 araw instead of 5 buwan. Hindi na ako nagtatanong pa at agad na kumain ng lugaw na nasa harapan ko. Dahil mahina pa rin, pinili kong matulog matapos kumain para bumawi ng lakas at makalabas na agad dito. Iniisip ko kasi na kung 5 buwan na akong narito, ibig sabihin nanganak na si Rose sa panganay namin at posibleng malaki na ito sa ngayon. Napangiti ako. Excited na akong masilayan ang anak ko pero bigla akong nalungkot dahil wala ako sa tabi nila sa mga oras na ito dahil heto, nakaratay ako sa hospital bed na kinahihigan ko dahil sa kagagawa ng traidor at sakim na si Colin Madrigal. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang pagtatangka sa buhay ko dahil nabuhay ako. Mabuti na lamang at hindi ko pinirmahan ang dokumento na hawak ng tauhan nito dahil sigurado ako nalilimasin niya lahat ng yaman at ari-arian na minana ko sa mga ninuno ko. Ginawa ko ang lahat para magpalago ng negosyo na iniwan ng mga magulang ko. Pangarap ko rin na balang araw kung wala na ako ay maiiwan ko sa anak ko kaya pinangalan ko kay Gavin ang lahat ng yaman na meron ako kahit na hindi ako sigurado kung kailan siya lalabas sa mundo. Ito ang dahilan kaya may pangalan na siya kahit pinagbubuntis pa lamang siya ni Rose. Ewan ko ba pero iba ang kutob ko at pakiramdam ko na may masamang mangyayari kaya agad na nagpagawa ako ng last will testament na nagsasabing inilipat ko ang lahat ng yaman ko sa anak ko. Siguro, nararamdaman ko na agad ang masamang tangka ni Colin sa akin. Una, ay nagtiwala ako sa kanya dahil tulad ko ay isa rin siyang kilalang negosyante sa bansa. Pero hindi ko akalain na aahasing niya ako at pag-iinteresan ang pera at asset na meron ako. Hindi siya nakontento sa yaman na meron siya. Bakit pa ba ako magtataka? Kung simula pa lang ay alam ko naman na pinuno siya ng isa sa pinakamagaling na mafia na nag-ooperate dito sa bansa. That greedy bastard. Mahirap talaga magtiwala sa mundo ng negosyo dahil dito wala kang matatawag na totoong kaibigan oras na binalak nilang kunin ang pinaghirapan mo o kaya naman ay pagnakawan. Nagsisisi ako kung bakit nadala ako at nagtiwala kay Colin. Saglit na lang, magpapalakas lang muna ako at gusto ko pag humarap na ako sa kanya ay sigurado akong magugulantang siya. Muntik na niyang kunin ang buhay ko pero malas niya dahil hindi pa handa si San Pedro na tawagin ko kaya muling nabuhay ako para singilin siya sa kasalanan niyang tanging ako at ang mga tauhan niya ang saksi at nakakaalam ng totoo. Saglit na lang, maniningil ako at kapag kaya ko na, ako na mismo ang haharap sa kanya para pagbayarin siya sa ginawa niyang kahayupan sa akin. Magsaya ka ngayon, Colin, dahil hindi sa lahat ng oras at panahon ay kakampi mo ang swerte. Babalik ako. Babalikan kita. Ilang araw pa ang lumipas at narito pa rin ako nagpapagaling sa silid na kinaroroonan ko. Hindi na ako umaasa na may dadalaw sa akin, lalo na at wala naman akong ibang pamilya maliban kay Rose. Sabay na pumanaw ang mga magulang ko matapos bumagsak ang eroplanong sinasakyan nila papuntang Spain. Isang malamig na bangkay na sila
nang matagpuan matapos hindi makaligtas sa nasabing aksidente. "Sir, oras na po para mag-take po ng gamot mo." Magalang na sabi ng nurse matapos ilapag sa harapan ko ang gamot na dala nito. Agad na kinuha ko ito at ininom. Pakiramdam ko ay kahit papaano ay malakas na ako. Malaking tulong ang maayos na pag-aalaga sa akin dito sa hospital ng personal nurse ko, lalo na si Doktora Ellie na malimit ay tingnan ako. "Siya nga pala nurse, anong hospital to at anong lugar?" tanong ko. Ilang ulit ko na itong gustong tanungin pero nawawala sa isip ko dahil punong-puno ako ng katanungan dahil sa iba't ibang magugulong eksena na meron ako sa memorya ko. Sir, wala po kayo sa hospital. Narito po kayo sa bahay mismo ni Miss Ellie." Paliwanag nito. Natigilan ako. Meaning, private place itong kinaroroonan ko at hindi basta hospital lamang, gaya ng pagkakaakala ko. Miss, pwede ba akong magtanong pa sa'yo?" Seryoso na sabi ko. Gusto ko kasing malaman ang mga sagot sa tanong na pumupuno sa isipan ko. Lately, mas lalo lamang ako nagluhan dahil may mga bagay na naaalala ako na bahagi ng memorya ko na hindi ko matukoy kung ano ba o imahinasyon ko lamang. Malaking katanungan sa akin kung sino si Ellie at paano ako napunta dito dahil sa huling pagkakatanda ko'y hawak ako ng mga tauhan ng taong gustong pumatay sa akin. Minsan sa pagpikit ng mga mata ko ay nakikita ko ang maamong mukha ni Ellie, yakap ko. Maraming pagkakataon na basta na lamang sumasagi sa isipan ko ang alaala na hinahalikan ko siya ng paulit-ulit. Sir, pasensya na po. Si Miss Ellie na lang po ang tanungin niyo po." Magalang na sabi pa nito. Saka mabilis na iniligpit ang mga kalat sa harapan ko at iniwan ako. Ilang oras ako naghihintay sa pagbalik ni Ellie at sa bawat minutong lumipas ay bagot na bagot ako. Kanina ko pa siyang hindi nakikita. Samantalang, dati-rati naman ay every 2 hours ay pinupuntahan niya ako dito. Siguro ay busy lang talaga siya, kaya tanging nurse na lamang ang nakikita ko ngayon na tumitingin sa akin. Nagising ako na may presensya na kung sinong kasama ko sa silid. Si Ellie ang bumungad sa akin nang igala ko ang paningin ko. Seryoso siyang nakaupo sa sofa na tila ba may malalim na iniisip. "Mabuti at gising ka na." Walang emosyon ang mukha na sabi nito. Nagtaka ako sa kinikilos niya dahil normally ay tahimik siya pero hindi naman ganito na para siyang galit sa mundo na hindi ko maintindihan. Lumapit ito sa akin at inabot sa akin ang puting folder na ngayon ko lang napansin na hawak pala nito. "Ano to?" Nagtataka na tanong ko. "Open it para malaman mo." Hindi ko siya sinagot at agad na binuklat ang folder na hawak ko. James Miguel Suarez, no data found. Ito ang nakita ko na result ng dokumentong galing sa NSO, dated December 12, 2025. Maang na binuklat ko pa ang iba at isa pang dokumento ang gumulantang sa akin at kumuha ng atensyon ko matapos makita ang nakasulat dito. Gavin Reyes, late registration, NSO record of light birth certificate, December 26, 1994. Sino to? Puno ng pagtataka na tanong ko pero hindi ako sinagot ni Ellie na pinagmamasdan lamang ako at tahimik na nakatayo sa harapan ko. Ilang mga dokumento pa ang nakita ko kasama na ang galing sa isang ampunan, katunayan ng katauhan ng isang tao na hindi ko kilala at hindi ko rin alam kung bakit niya ibinigay sa akin ang impormasyon dahil wala naman akong kaugnayan dito. Binalikan ko ulit ang unang pahina dahil may gusto akong kumpirmahin. Hindi ako makapaniwala sa petsa na nakita ko, lalo pa at pakiramdam ko ay biglang lumaki at lumobo ang ulo ko. "Anong nangyayari?" Bigla ay tanong ni Ellie nang makita niyang sapuko ang ulo ko dahil sa matinding kirot na nararamdaman ko. "Relax, calm down," mahinahon na sabi nito. "Ellie, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Hindi 2025 ngayon, kundi 1994, right?" Tanong ko.
Gavin, anong sinasabi mo? Naguguluhan na rin na tanong nito. Listen, imposible ang sinasabi mo dahil wala na tayo sa panahon niyan. Tama ang petsa na nakikita mo dahil totoong December 2025 ngayon. Bigla ay bumitaw ako kay Ellie habang marahas na umiling. No, nagbibiro ka. Imposible ang sinasabi mo. Hindi makapaniwala na sagot ko. Paanong naging 2025 ngayon samantalang malinaw sa memorya ko ang panahon at oras na naganap sa buhay ko? No, hindi ako nababaliw. Hindi ako si Gavin because I'm James Miguel Suarez, a businessman and also a billionaire. I don't know what to say or how would I convince you, pero sigurado ako na ibang panahon ang sinasabi mo. Posibleng ikaw nga si James, pero nasa na si Gavin na kilala ko, ang sweet guys na boyfriend ko. Lalo akong naguluhan sa sinabi at tanong ni Ellie. Napakalungkot na mukha at tinig niya at tila ba hirap na hirap ang kalooban niya. Nag-imbestiga ako kaya wala ako dito maghapon. Akala ko mas magiging malinaw sa iyo ang lahat at maaalala mo ulit ako. Pero sa tingin ko, lalo lamang naguluhan ang isip mo. Huwag mo na muna akong isipin. Just be yourself. Malungkot na sabi nito. Papaanong nangyaring may relasyon tayong dalawa while I have my own family to settle, Ellie? Magulo ang isip at wala sa sarili na tanong ko. Napapikit ako sa sobrang frustration. Hindi ko rin kinayang tingnan ang matinding emosyon na nakikita ko sa mukha ng babaeng kaharap ko. Tama si Ellie. Mas lalo lamang naging magulo ang isip ko sa narinig ko na sinabi nito. Here, sabi nito at inabot sa akin ang cellphone nito. Mga picture namin ito sa isang restaurant. Isang linggo, mahigit pa lang ang nakaraan. Masaya at puno ng buhay, malayo sa iniisip ko na nakaratay ako sa mga panahon na yon dahil wala akong malay. Sa tingin ko, bumalik na sa iyo ang nawawala mong alaala. Marahang sabi ni Ellie. Nung hindi ka pa nabaril, nasabi mo sa akin ang mga biglaang eksena na pumapasok sa memorya mo, gaya ng binaril ka ng paulit-ulit pero wala ka namang tama ng bala at marka nito nang tingnan ko ang katawan mo mula ulo hanggang paa. May pagkakataon din na natutulala ka kapag may mga bagay na nakakapagpa-trigger sa nawala mong memorya na eksena gaya ng mga taong may hawak ng baril at ang iba ay itim na tinted na sasakyan. Hindi ako makapaniwala sa bagay na sinabi ni Ellie, pero hindi ko rin ito pwedeng baliwalain dahil buo ang detalye at match ito sa eksena nang naalala ko na meron ako. Nababaliw na ba ako? Kaya ganito na lang ang nangyayari sa akin, Ellie? Mahina at puno ng paghihirap na tanong ko dito. Gusto ko lang namang malaman ng ilang bagay tungkol kung paano ako napunta dito sa poder ni Ellie. Pero mas komplikado pa pala ang mga bagay na nalaman at natuklasan ko. Bago mo ako nakilala, naging palaboy ka. Matapos takasan mo ang mga umampun sa'yo sa ampunan. May mga taong makakapagpatunay niyan dahil may mga nakilala akong naging bahagi ng buhay mo sa restaurant na pinasukan mo. Mas lalo lamang akong nagtaka kung paano ako naging pulubi gayong mayaman ako. Kaya imposible na pumasok ako sa isang pipitsugi na restaurant para maghugas ng pinggan. Ellie, kung biro ito, please, tama na. Nanghihina na pakiusap ko. Nahihirapan akong i-absorb sa utak ko ang lahat dahil alam ko sa sarili ko na imposible ang sinasabi nito, not unless nakuha nga ni Colin Madrigal ang lahat ng yaman at ari-arian ko. I'm serious, Gavin. At totoo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon. I can't lie and hide the details na alam kong bahagi ng pagkatao mo at mahalaga sa iyo. Pumikit ako para ma-relax ang utak ko, pero isa itong malaking pagkakamali dahil pumasok sa alaala ko ang isang tagpo kung saan hinahalikan ko si Ellie na nakahiga sa kama. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at ang paniniwalaan. Hindi na kayang iproseso ng isipan ko ang mga bagong impormasyon na nalalaman ko. Gavin, please, come back to your senses. Remember, kasama mo ako sa lahat ng pagsubok na kinahaharap mo ngayon.
Gaya ng pangako ko sa'yo, nasa tabi mo lang ako, anuman ang mangyari. Matapos iyon, ay niyakap ako ng mahigpit ni Ellie. Ramdam ko ang lungkot sa bawat salitang binitawan niya, bagay na lalong nagpabigat sa kalooban ko. Kahit hindi ko siya maalala, ay tila kilala naman siya ng puso ko, dahil bigla ay kumalma ako matapos yakapin ito. I miss you, sobra. Nasasaktan ako na nakikita kang nahihirapan ng ganito, but I promise, hindi ako bibitaw hanggang sa maalala mo ang lahat. Hindi ako nakasagot, pero kusang kumilos ang mga kamay ko at niyakap siya ng mahigpit. I don't know what to say, Ellie. Naguguluhan ako. Pabulong na sabi ko habang nasubsob ito sa dibdib ko. Tutulungan kita hanggang sa malaman natin ang totoo sa likod ng pagkatao mo at mga nangyari sa'yo. I believe na magagawa natin yan sa lalong madaling panahon. Just have faith and trust yourself para maging malinaw sa'yo ang lahat at matanggap mo kung ano man ang totoo.